kalmado ang dagat. Ang mga pawikan, busy sa kanilang pagkain na makikita sa corals. Ang dalawang ito, abay, mukhang may gustong pag-usapan. Hanggang ang tahimik nilang buhay, nabalot ng takot. Hinuli sila ng tao at kinain. Dito na nila ginakatay yung mga pawikan. Nagkauod na. 4 na tao ang namatay dahil sa pagkain sa kanila. Ang banta sa buhay ng mga pawikan tila lalo pang nadagdagan. Sabi ng mga residente sa Langil Island sa Basilan, marami raw pawikan. Kaya sa unang pagkakataon, susubukan naming i-dokumento ito. Gusto lang naman natin makita yung mga pawikan na nasa ilalim. Tignan natin kung mas calmer sila. Sa aming pagsisit, naging mailap ang mga pawikan. Mukhang camera shy ang mga pawikan dito. Agad siyang umalis nang makita ako. Para hindi sila magambala, gumamit kami ng drone. Ang isang ito, kampante sa pagkain ng mag-isa. Malapit din sa kanya ang isa pang malaking pawikan. Pero may nalaman ako sa sitwasyon ng mga pawikan doon. Kanila umano itong hinuhuli para kainin noon. Paniwala nila sa pawikan kung mag-itlog at kinain nila ng itlog. Wala naman yung patakaran dito, ganoon ganito. Noon. Hanggang ngayon. Ngayon. Ignorante yung mga tao dito. Nagbago na raw ang lahat ngayon. Dahil imbis na hulihin, inililigtas na nila ang mga itlog para muling makabalik sa wild. Sa batyang ito, nakita ko ang mahigit 10 batang pawikan. Bakit niyo po kinip? Protection na rin po. No? Protection sa kanila? Mas maraming chances na mabubuhay sila. Although siguro hindi naman lahat, pero as majority sa kanila, mas mabubuhay sila. Like pag baby pa sila nasa Dok, parang maraming threat. Kakainin sila ng pating, kakainin sila ng mga ibon. May 1 buwan na raw ito sa pangangalaga ni Kapitana. Pinakakain ito ng isda. Green sea turtle at hawksbill turtle ang species ng pawikan na makikita sa isla. Balak naman daw nila itong ibalik sa dagat kapag medyo malaki na ang mga pawikan. Pero dahil nasa batsyang may tubig ang mga pawikan, posible umanong mawala ang natural instinct nito. Kailangan natin silang ibalik kasi otherwise hindi sila matututo na mag-survive in the wild. Like magkuha ng pagkain na sarili. Kasi nasanay sila dito na pinapakain. Yes. Feed natin. Sa ngayon, kasalukuyan po sinisira ang ginawa nilang kulungan sa mga pawikan. 2018 sa Haji Mutamad, Basilan, Dito na nila ginakatay yung mga pawikan. 40 pawikan ang patay at inuud ng abutan ng mga otoridad. Ang mga kinatay na karne ng pawikan balak ibenta at kainin. Ito, buhay pa Habang mahigit 20 pawikan naman ang buhay at muling pinakawalan. Sa paglilibot ko sa isla, nakita ko ang panibagong banta sa mga pawikan. Ang mga basura sa dagat. Habang naglalakad kami dito sa beach ng Langil, napansin namin itong trucks na ito ng pawikan. Pumunta siya dito, and then bumalik siya. Bakit siya bumalik? Look at this.
Ito yung parte ng island na madaming basura eh. Siguro, when it was looking for a place to dig, hindi siya makahanap because it is obstructed. Ang daming mga basura, mga kahoy na nakabara dito. Kaya siguro, isa to sa dahilan kung bakit siya bumalik at naghanap uli ng ibang areas, no? Sa muli naming pagpapalipad ng drone, isang pawikan ang aming nakita sa dagat. Sinundan namin ito hanggang sa napadpad siya sa bahagi ng dagat na maraming basura. Dinikitan niya ito at tila isa-isang tinikman. Kasama niya ang mga basura sa paglangoy. Isa lang ang pawikan sa mga lamang dagat na naninirahan kasama ang mga basura. Sa pag-aaral na ginawa ni Dr. Deo Onda, isang oceanographer, ang mga basura hindi lang sa mababaw na bahagi ng dagat makikita. This is the deepest part of the Philippine Trench. We're showing a raw depth of 10,045 meters. Third deepest place on the planet. Maging sa kailaliman nito. Plastics down there is already alarming. Kasi bakit may plastic sa pinakamalalim na parte ng Pilipinas? Indikasyon ito na kung gaano kadaming plastics meron dun sa ilalim ng dagat. Mas nakakatakot daw ngayon ang mga plastic na hindi agad nakikita ng mga tao. Ito ang mga microplastics na posibleng makaapekto sa mga lamang dagat gaya ng pawikan. Yung plastics kasi, ang problema doon, hindi lang yung mismong material. Sa plastics, marami nakadikit na mga maliliit na organismo at bacteria. Pwedeng yung mga bacteria na yun ay gumagawa din ng lason. O pwede kayo nagdudulot ng sakit. Nobyembre nung nakarang taon, mahigit 30 katao ang kumain ng karne na pawikan sa Maguindanao del Norte. 4 dito ang namatay. May nakahuli lang na residente rin. Pero buhay po yung pawikan ng nahuli, inadobo po nila. Kilonitoxicib ang sanhi ng pananakit ng tiyan at pagkamatay ng mga biktima. Isang uri ng food poison na nakukuha sa pagkain ng karne ng pawikan. Pananakit ng tiyan at lalamunan, ilan lamang ito sa sintomas ng kilonitoxicib. Bukod sa toxic, meron ding salmonella mga pawikan na pwede rin makaapekto sa kalusugan ng tao. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-aaral sa kilonitoxicib sa pawikan. Ang nakaligtas naman, kailangan pang i-monitor ng 2 buwan, lalo na't mayroon pa raw silang sintomas ng pagkalason. This 2025, isa sa magiging laman ho ng IEC ng ating opisina, yung paggawa ho ng mga localized na IEC para mas maintindihan po. Kasi karamihan sa ating mga residente, meron bang hindi pa nakapag-aral. Bago kami umalis sa isla, nagbigay kami ng educational campaign kung paano higit na mapangangalagaan ang mga pawikan sa natural nitong tirahan. Leave the marine turtles alone until she has laid all the eggs. This island is one of the most beautiful islands I have seen. Kinagabihan, inalis na sa batya at pinakawalan ang mga baby pawikan. Wish lang sa kanila na hopefully na makasurvive sila lahat. Malayo ang nilalakbay ng pawikan para mabuhay. Sa kanilang paglalakbay, marami rin silang nakakasalubong na problema. Gaya ng basura at poaching o panghuhuli at pagkatay sa mga ito. Paalala rin na lahat tayo ay may pagkakaugnay. Ano man ang gawin natin sa ating kalikasan, ay posibleng bumalik din ito sa atin. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.